Kabukoy. Yan o. Butas na. Chain block. Yan. Oy, good morning people, mga kasaka. Ngayon naman po, i-share ko sa inyo ay ang paggawa ng greenhouse. Bagong design po ito. Last year po kasi nasira yung ating greenhouse, so ngayon ko lang ulit magagawa. So gamit po ang kawayan. So hindi po tayo gagamit ng pako, ang pinakampako po natin ito. Ayan. So ito po ay mas matibay, mas madaling gawin, and low cost. So ano pang hinihintay natin? Umpisa na natin! Ito po yung mga kawayan na gagamitin natin sa paggawa ng greenhouse. Ayan. So mahaba yan. So ang size po ng greenhouse natin ay 4 meters by 7 meters. So yan po yun. So yan po yung papangkawayan. Kabukoy. Yan o. Butas na. Nakapasaka na siya. Ayan ang lalak. Ay. Grabe. Hindi na po gagalaw. Ayan. Hindi na gumagalaw.
Iyak. Solid.
top view. So dito po tayo, iakyat na po natin itong trusses, yung pagkakabitan ng bubong. So ngayon explain po sa atin ito kung paano gagawin ni Henry. Dati po ay siya nakatira sa Bacoor, taga Bacoor din kami, dito na kami nagkita. Small world, di ka nga. So i-explain po niya kung paano mangyayari dito. Makikita po ninyo, ayan no. So, pagkakatali ng ganito, Ayan po. urong. Ayan o. Pagkabuhat nito, iakyat ari. Pag ari yan, ihigpit uli ari. Hindi tataas na unti-unti. Ayun, yun pala mangyayari dito. Mamaya makikita nyo kung paano ito itataas. Ayun. Oo. Dagkal-dagkal lang, pero mamaya buo na itinataas. Nasa taas na. Ngayon, meron po dito isang malaking kawayan. Ayan, siguro magtatanong kayo para saan yan. Tungan. Ayun, apakan. Parang andamyo. Yun ang pinaka-andamyo. I-adjust din yan, ganon. Hanggang, para apakan. O, ayan po yun. Makikita po ninyo mamaya yung magic ni, ni Henry. Ang poste po natin ngayon ay anahaw. So, ayan po yan. Kasi last time po, kawayan lang ay madaling nasira. Madaling mabulok. So, kaya po, nag-improve tayo, in-improve natin yung ating poste para mas matagal po ang maging buhay ng ating greenhouse na bamboo. So ayan po yan. So ang lalim po ng hukay ay nasa 90 cm, tapos ang height po nito 9 feet yung total po na length ng poste. Ayan. I-record yan. So, ginamutan na po ng tawag dito. Ayan. Gangganan mo yung mo. Yung kawayan. Para sasabit yung pag tinulak eh. Yung kawayan sa likod. Ano po, inakit na. Oy, tumatama. Itong kabila ginamitan po ng chain block. Yan. Para may angat. Mas madali. Kasi yan po. May kahoy kasi dito sa taas. Uy! Konti pa. Yun. Angat na. Tulak dito. Yan. Diba, Dok? Kondito. Kunti. Ano po? Iangat na naman.
Yes. Tawag din. Okay naman. Ayan na po. Sinasabit na. Buko muna, tapos takas natin yung ano, hindi ka, itas natin yung tungkol. Buko muna, okay na yan. Takas muna sa ano, tungkol. Pinataas na lang ako. Ayan na. Antay na. Ito. Antay na. Yan. Antay na sa ano, ilalim. Tama yan. Ano na nga natin yan. Uhulugan yan. Okay yan. Uhulkay. Tatapatan yan. Tapat na lang. Tatapatan na lang ng poste. Ito, ayan po. Just pa rin. Ano ba rin? Iba tayo may tindak ito. Angat yan. Angat. Balikan. So ito po yung chain block. Nakalalay. Ayan pala eh. Sumobra na yata. Ayan na. Ay, Captain! Poste na lang. Lalagyan po ng poste. Ayan. Ikaw ba yun? Kabila. So ito na po yung poste. Ayan, tabang na. Tatlo. At dito sa kabila. Sige. So, sisimentohin na lang po ito. Poste. Ayan. Balot yan. So ayan na po, may bubong na ang ating greenhouse. Ayan. So nilalagyan na lang ng ano po yung patungan ng mga ng tray para sa ating mga seedling. Prito, ayan, inipit na lang ng kawayan at hinatak po bago inipit ng kawayan.
yung yung ating bubong para hindi po siya lumobo. Kasi po pag mahangin, masisira po yan pag hindi inilak. Ganyan, kaya ang ginawa nilak. Tapos nilagyan po ng string na tali. Ayan po yung block na yan. Bali 3. So ito po yan, isa. Para pag humangin po, makukontra yung hindi umangat yung bubong. Yan po yan. Ito rin po naman yung kabilang side. Ganun din po ang ginawa. Yan. Inipit, tapos may tali. And pinalian ulit. Kabilaan po yan. Diretso sa kabila yan. Tali po ulit hanggang doon sa dulo yung ipit. So dito po papatak yung tubig, dito aagos yan diretso. So ito naman po yung loob niya. Yan. Yan, nilagyan po ng pakros. Para ito po 2 pakros yan na kawayan para mas lalo siyang tumibay. Kasi nga po last year nasira siya, bumagyo. So ngayon po umisip po tayo ng bagong design para mapatibay po natin. Hindi basta masira ng bagyo. Lagyan po natin ang cover ang dulo ng kawayan. Kasi po usually ang po dahil naka-expose madaling mabulok, madaling masira. So kaya ang ginawa po natin, lagyan po natin ng cover. Paikot po yan. Diretso po yan doon sa dulo.